ang PhilHealth ay incompetent, tamad, at hindi nag-iisip. May gana kayong magsoli ng pera. Samantalang, noong January this year, kayo nagpa-implement ng increase. A portion of the sin tax mula sa alak, sigarilyo, na pupunta sa PhilHealth. O, bakit hindi na natin gastusin yan? Dahil for me, yung pagsoli nyo ng pera, indikasyon na kayo incompetent, hindi nyo ginagawa na maayos yung trabaho. Thank you, Mr. Chair. Sa biglang tingin at biglang rinig, ang pagsoli ng PhilHealth ng 90 billion sa National Treasury ay isang indikasyon na sila ay gumagawa ng maayos at malinis na trabaho. On the other hand, if you look deeper, it will appear na ang PhilHealth ay incompetent, tamad, at hindi nag-iisip. As early as May this year, nagsoli na ang PhilHealth ng 20 billion. Bakit nahulaan niyo na ba kung sino-sino magkakasakit? Alam niyo na ba kung sino-sino at alam niyo na magkano ang gagastusin niyo sa mga nagkakasakit? Alam niyo ba na baka magkakaroon ng emergency health problem? May gana kayong magsoli ng pera. Samantalang, noong January this year, kayo nagpa-implement ng increase. Sana, instead nagpa-implement kayo ng increase, nag-request na lang kayo sa executive sa Malacanang na isuspend na lamang muna yung increase dahil sobra-sobra, ang dami niyong pera. Diba? Sana, palawakin niyo na lang yung mga health benefit coverage. Nandiyan yung sa mga maintenance medicine, nandiyan din yung sa dental, na marami ako nakukusap na mga dentist na sinasabing mahina ang ating dental services. Mahina yung pagtulong ng gobyerno sa mga mahirap ng kababayan para mapangalagaan ang kanilang kalusugan sa ngipin. Isa pang nakikita kong problema sa PhilHealth ay yung pagiging incompetent nila sa collection. Every single day sa programa ko sa Wanted sa radyo, pila-pila yung mga employees na kinakaltasan sila ng kanilang mga employer para contribution sa PhilHealth, and yet, hindi nare-remit ng PhilHealth yung kanilang mga contribution. Wala bang maayos na sistema ang PhilHealth to go after these employers? Meron na bang mga nakasuhan ng mga employers na hindi nagre-remit sa PhilHealth? And I want to see those records kung meron man. Isa pa, marami tayong mga kababayan na naghihingalo. Nabanggit ng mga kasamahan ko, yung iba namamatay dahil kulang sa medisina, sa maintenance lalo na. Yung mga nagkakasakit sa lungs, kasakit sa puso. I know for a fact, a portion of the sin tax mula sa alak, sigarilyo na pupunta sa PhilHealth. O, bakit hindi na natin gastusin yan? Doon sa mga nagkakaroon ng mga lung cancer, nagkakaroon ng heart problems. Nagagastos ba yun? Tapos may gana pa kayo magsoli. Now, sana pagandahin ng PhilHealth din yung kanilang system. When I say system, siguro i-modernize din nyo ang inyong computer system para magkaroon kayong tie-up. Halimbawa, sa NSO, para to make sure hindi magkakaroon ng fraudulent transactions. To make sure na walang nangungulekta sa PhilHealth ng patay na pala yung tao. To make sure na nababayaran na maayos yung mga doktor, mga ospital. And also to make sure at the same time na yung mga ospital ay hindi naniningil nang hindi dapat sila maningil. All these things, hindi na pag-isipan ng PhilHealth. Ang request ko lang sana sa PhilHealth, bago kayo magsoli ng pera, pag-isipan nyo muna kung ano yung mga pwede pang paggagamitan sa perang yon. Dahil for me, yung pagsoli nyo ng pera, indikasyon na kayo incompetent, hindi nyo ginagawa na maayos yung trabaho.
nagpapakita kayo na wala kayong diskarte, hindi kayo nag-iisip. Maraming salamat, Mr. Chair. Salamat, Senator Tulfo. Senator Bato, do you have any opening statement? Thank you, Mr. Chair. Nasabi na ng mga kasamahan natin yung mga punto na gusto kong ilagay sa aking opening statement. Pero ito lang masasabi ko, ako po'y natutuwa, ako po'y masaya, ako po'y nagpasalamat at meron tayong PhilHealth through the Universal Healthcare Act. Kasi alam ko, I was hoping na wala na sana mga pamilya na makakaranas sa mga dinaranas ko nung maliit pa ako. Wala, 3 years old yung kapatid ko, namatay dahil sa pneumonia. Yung isang kapatid ko, 9 years old, namatay dahil walang pambili ng antibiotic. So, ganun po kahirap ang buhay. Walang PhilHealth noon eh. Ngayon may PhilHealth na, sana wala ng pamilya na kagaya sa pamilya ko na nakaranas ng ganun experience. Pero in truth and in fact, and in reality, marami pa rin tayong mga pamilya na namamatay dahil hindi nakaka-avail ng services sa gobyerno. So kung itong ganito na may pera pala na ganito kalaki, hindi nagagamit, binabalik, para tayo ditong nagbubulag-bulagan sa totoong nangyayari sa ating lipunan. Ang daming tao dyan na nangyayari. Kung tayo, senador tayo, Mr. President, supposed to be, hindi natin trabaho yan magbigay ng tulong dyan sa mga naghihingi ng medical assistance. Pero punong-puno pa rin ang opisina natin ng request. At hindi na natin ma-accommodate dahil wala kami maibigay. So, ganun po ang sitwasyon. Pero, so, existing ang problema natin sa health problem. Pero bakit sobra-sobra pala ang pera ng PhilHealth at hindi nagagamit? So, yun lang po ang tanong ko. Sigurado ba tayo na wala ng pamilya na kagaya ng pamilya ko noon na mamatay yung kapatid nila dahil walang pambili ng antibiotic? Sigurado ako marami pa rin. Pumunta ka sa probinsya, ang dami pa rin. So yan po, Mr. Chair, sana ma-check natin ang husto. Bakit ganito? Bakit ganon? Sayang yung batas kung hindi na i-implement to the fullest. At ang pera ay sobra-sobra pala at binabalik. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Salamat, Senator De La Rosa. Before we call on Secretary Recto and PhilHealth to give their presentation and opening remarks, I want to remind the PhilHealth. Section 11, I'm sure, alam niyo po ito, Section 11 of the UHC Act provides that the PhilHealth shall set aside a portion of its accumulated revenues not needed to meet the cost of the current year's expenditures as reserve funds. Whenever actual reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess of the PhilHealth Reserve Fund shall be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contributions. Ako po'y natutuwa sa bill na ating sinuportahan rin po, yung pagbabawas po ng contribution dahil hirap pa tayo ngayon nagre-recover pa tayo sa pandemya. So meron pong ang ating principal sponsor, meron pong amendments na babawasan po yung contribution na sa PhilHealth habang nag-a-adjust pa tayo. Ibig sabihin may pera naman ang PhilHealth, the more na dapat bawasan muna. Recording in progress. Ano ba yan? Kanina ka pa nagmamadali.